Hello guys, welcome to part 2 ng ating 4WD Mecanum Kit. So for this part 2, ang gagawin natin is iwawire natin itong ating Mecanum wheels, and then ipapakita natin yung kanyang diagram and the code kung paano nagana siya. I-winner ko na ito bago magsimula ang video na to, since medyo magtatagal ang ating tutorial if iwawire pa natin ito dito sa tutorial na ito. So ang ginawa natin is papakita natin yung ating diagram kung ano ang connection ng mga components dito. Halimbawa ito, Bluetooth, meron tayong sensor shield, meron tayong Uno board, dalawang L298 na motor driver, and itong mga battery switch, and yung ating mga DC motors. Okay, yung part 1 natin is basically assembly lang ng ating kit. So yung assembly nun, pag replacement ng ating mga wheels, ng ating mga modules and mga boards. So for the part 2, naka-connect na siya. Ang gagawin natin, and papakita natin yung code kung paano ito nagwo-work. Okay guys, so makikita nyo dito sa inyong screen, meron ako ditong diagram. Naka full screen na siya dito sa ating left side, yung full view, and then dito sa right side yung pwede nating i-zoom. Okay, ang sisimulan natin is yung ating mga DC motors. So kung mapapansin nyo dito, ang ating mga DC motors, pag ganyan ang position, laging nasa kaliwa yung ating red na wire. Yan, ito yung ating red na wire, puro nasa kaliwa yan, nasa left side. And then ito, since nakabaliktad itong ating DC motor na ito, yung ating wire na bale nasa right side. Ayan, kita nyo to. Ito ay directly representation ng ating kit. So kung ano ang placement ng ating mga components dun sa ating kit, ganito ko rin in-arrange yung mga components dito sa ating diagram para hindi na kayo mahirapan. So okay, so magsimula tayo dito sa ating battery. So itong ating kit na gamit ng 18650 batteries, yung 3.7 volts, para mas matagal nyo siyang ma-operate. And yung ating positive ng ating battery, kinat lang natin yan, and then nilagay natin dun sa contacts ng ating switch. So guys, yung mga switch nga pala natin at saka yung mga DC motors dito, hindi pa yan nakasolder. Since we are encouraging you na kayo na yung mag-solder, kasi ang soldering is part of prototyping. Okay? So once na na-solder natin dito, ang kanya connection is, kung makikita nyo dito, pag kiniklik ko yan, nagkakaroon ng yellow highlight. So ang kanya connection ay papunta dito sa ating positive side ng ating DC balloon na male. So basically ito yung jack na ini-insert natin dun sa ating Uno board. Okay guys, so yan, sa positive. And then yung negative naman ng battery, itong black na to, papunta sa negative side ng ating DC jack na male. Okay guys, so yan. So ang naka-connect pa dito sa DC jack natin is yung ating motor driver. So kung mapapansin nyo, pag kiniklik ko to, nailaw yung 5 volts dito at 12 volts ng ating L298 na motor driver. Pag kinik ko naman dito, mapapansin nyo yung positive nung ating jack
ay na-highlight. So, dun siya nakakonect sa positive. So, yan. Okay? And then, ito namang negative natin, nakakonect yan dito sa ground pin ng ating motor driver, saka itong sa kabila. Yan. Kung makikita nyo dyan, pag kiniklik natin, makikita nyo yung mga highlight na yellow kung saan siya nakakonect. Okay guys. So, sunod natin, since na-discuss na natin itong sa motor driver, itong 5 volts na terminal ng motor driver natin, nakakonect ito sa 5 volts ng ating sensor shield. Kung mapapansin nyo dito, yung ating sensor shield, meron niyang GVS. So, ang ibig sabihin, ang buong row na ito ay yung 5 volts or yung BCC. So, yan, connected sila lahat. So, yung 5 volts ng ating motor driver, nakakonect siya sa BCC ng ating sensor shield, kung makikita nyo dito. Okay, so ito yung motor driver 1 at ito yung motor driver 2. So yung motor driver 1 yung nasa left side at yung motor driver 2 yung nasa right side. Okay guys, so for the motor, ang motor naman natin, yung DC motors natin, ito yung front left na DC motor. So ang front left na DC motor natin, yung kanyang black wire is nakakonect sa out 4 ng ating motor driver 1 at saka nasa out 3 ng motor driver 1 natin. Okay guys, yan. And then ito namang nasa kabila natin, yung ating front right na DC motor, yung red niya nakakonect sa out 2 ng motor driver 2, and then ground ng yung black wire is nakakonect sa out 1 ng motor driver 2. Madali lang siyang sinundan since yung mga DC motors natin, ang wire niya ginawa kong red at black. Kinolor coded ko na para masundan nyo kung saan nyo i-connect mismo yung kanyang mga wires. Okay, so yung DC motor naman natin na back left, yung red wire natin is nakakonect sa out 2 ng motor driver 1. So ito yan, nakakonect siya dito. Tapos yung ating black wire, nakakonect siya sa sa out 1 ng motor driver 1. Yan. And then yung ating back right na DC motor, nakakonekta siya sa out 4 ng motor driver 2 at yung red natin is nakakonect sa out 3 ng motor driver 2. Okay guys, kita nyo yan, ito. Okay, so dito naman tayo sa Bluetooth module. So ang Bluetooth module natin is ginagamit natin para magkaroon ng communication yung ating phone papunta dito sa ating Arduino. Okay, so meron tayong HC06. Makita nyo dito, BCC nakakonekta sa BCC, yan. Ang ground nakakonekta sa ground. And then yung TX-RX niya, nakakonect sa pin 2 ng ating sensor shield. And then yung RX din ng ating HC06 nakakonect sa pin 3 ng ating sensor shield. Okay? And then itong ating motor driver, yung ating mga signaling pins, i-close up lang natin dito para mas makita nyo. So sa pin 4, nakakonect yan sa IN4 ng motor driver 1. Tapos yung pin 5 nakakonect sa IN3 ng motor driver 1. Yung pin 6 nasa IN2 ng ating motor driver 2. Ayusin natin yan.
Kaya tayo. Ito. IN2. Ang pin 6 sa IN2 ng motor driver 2. Ang pin 7 nakakonect sa IN1 ng motor driver 2. Ang pin 8 nakakonect sa IN1 ng motor driver 1. Ang pin 9 sa IN2 ng motor driver 1. Ang pin 10 nakakonect sa IN3 ng motor driver 2, and ang ating pin 11 nakakonect sa IN4 ng motor driver 2. Okay guys, sana hindi kayo maligaw dito sa ating mga wiring since marami talaga siyang wires at nag-o-overlap siya. Kung nalilito kayo, pwedeng yung screenshot na lang itong closed up view ng ating diagram kung saan nakakonect tong mga input pins ng ating motor drivers. Okay? So, parehas na parehas naman yan dun sa position ng ating mga module sa ating actual na 4WD Mecanum kit from LX Hub, syempre. Okay? So, ano pa ba? So, for the connection, yun lang ang ating ipapakita. Kasi dito, medyo nakakalito to. Pero, sundin nyo lang itong ating nandito sa ating diagram. And then, mapapagana nyo na yan. Okay, guys? So, for the code natin, meron na tayong provided na code para mapagana itong ating 4WD Mecanum kit. Okay. So, ang code po natin ay by yours truly, Duke from LX Hub Electronics. So, ito ay ginawa po natin para sa mga STEM students, engineering, yung mga technical courses, and syempre sa ating mga hobbies. Okay guys? So, dito sa code natin, meron lang tayong konting libraries na ginamit. So, bago nyo gamitin itong code natin, make sure na itong mga libraries na to ay naka-install sa inyong Arduino IDE. So, sa pag-install naman ng library, mayroon tayong library manager. Hanapin nyo lang dito yung kailangan na libraries. Halimbawa, itong streaming. So, meron na yung lalabas dito. So, kung hindi pa naka-install sa inyo, di-install nyo lang siya para magamit nyo yung library na yun. Okay, guys? So, declaration ng ating mga motors. Front left, front right, back left, and back right. Okay. So dito, ito naman yung pagtigil nung ating mga wheels, mga variables natin. And then yung RX pin, TX pin ng Bluetooth. Kung gagamit kayo ng ibang pins, pwede nyo ditong baguhin. Depende kung may dadagdag pa kayo sa kit na ito. Kasi marami pa kasing pwedeng idagdag to sa kit na to. Paalala lang natin na itong kit na ito is basic setup. Pwede pa rin kasi itong gawing obstacle avoidance and kung anumang setup pa. Depende rin sa inyo. Pero ito, pinaka basic na program para sa ating Mecanum na setup. Okay. So, meron ako ditong ginamit na serial.begin since tinetest natin to gamit ng serial monitor. Pero kung actual na at okay na yung program, hindi na natin kailangan ng serial. Ito ay essential lang dun sa pagtetest natin. Okay? Kung hindi nagana ang inyong kit, pwede nyong i-troubleshoot via yung ating serial monitor. Pero hindi na natin siya i-discuss dito since nagana na itong ating kit and tatry natin i-ano yung kanyang movements. So dito
nag-declare lang ako ng konti sa kanyang mga motors as output. Niloloko lahat yan. Since kung mapapansin nyo guys, ang motor driver kasi dito, dalawa. Hindi katulad nung sa normal na 4WD na isa lang ang motor driver. Dito, dalawa. Kasi every wheel niya, meron siyang dedicated na input from the Uno board. So, kada 2 pins ng motor driver natin, dedicated sa isang wheel. Okay? So, ito lang yung ating serial data. So, Bluetooth kasi yung ating connection. Ang ginawa ko dito, pag nagsesend ako ng left at saka ng forward, kasi dun sa app na ginagamit natin, pwedeng pagsabayin ang left at saka forward. So, dito yon. Kung bukas ang serial monitor nyo, nakakonekta ito sa USB, pwede nyo siyang i-test via ating serial monitor. So, mag-print siya ng left forward kapag sineselect nyo yung dalawang pins na yon. Okay? So, ito naman, ganun din. Ito yung left back, right front, and then right back. Okay? Marami kasing movements dito sa ating mecanum na setup. So, marami tayo ditong if else. Okay? Ngayon, pag front back naman ng ating pinipindot, mag-turn left naman siya. Iikot siya pa left. And then, pag right at saka left ang pinindot, mag-turn right naman siya. And then ito, mga basic natin, yung ating forward, backward, right, and left. Okay? Ito, stop. So, pero hindi natin to masyado nagagamit sa code. Since automatic siya nag-i-stop if pumasok siya sa loop na to na na-detect niya na within 200 millisecond at walang napasok na data sa kanya, mag-move stop siya. So, meron tong kanya-kanyang function. Pag move left forward, ito ang setup niya. Move right forward, move left backward, move right backward, left backward, turn left, turn right. Yung stop natin, forward, backward, left, right. Yun, basically yung kanyang mga direction nakalagay sa mga sub-function. Okay? Guys, kung hindi nyo pa naiintindihan itong mga code natin na nandito, halimbawa itong mga digital write, sa mga itong may mga bracket, mga high and low, I suggest na panoorin nyo rin yung ating Arduino training series. So, meron tayong ilang episode doon na tinatest natin yung mga components na included dun sa mga kit na ating starter kit ng Arduino. Doon kasi talagang pinapaliwanag natin yung mga ibig sabihin ng kada syntax na ginagamit natin sa code. Kasi kung beginner kayo at diretso na kayo dito sa ating kit na ito, medyo hindi nyo pa siya maintindihan kung hindi nyo pa alam yung mga ilang concepts na ginawa natin dito sa ating code ng mecanum wheels. Okay guys, so sunod dito ating itetest itong ating kit kung paano siya nagana at kung ano yung app na ating ginagamit para dito sa ating kit na ito. Okay, ito naman guys na da-download ito, isasama natin sa description yung link nito para mapagana nyo agad kapag meron na kayong kit na ganito. Okay guys, balik tayo dito sa ating kit. So kung mapapansin nyo dito, i-describe lang uli natin, aluminum ito ang kanyang chassis. Kaya hindi ito basta-basta masisira pag nahulog. Mayuyupi siya pero pwede natin siyang
ibalik sa dati niyang form. And then meron tayo ditong mga holder ng ating mga modules by yours truly, LXHub. Yan, custom yan. Para hindi na tayo masyadong mag-i-screw ng marami dito sa ating aluminum na kit. So, iniiwasan din natin kasi pag may paint naman ito, pag nagasgas kasi ito, ang aluminum ay medyo conductive. Kaya itong ating module holders, plastic ito. So, hindi siya ganong mag-short kapag may holders tayo. Okay, so makikita nyo dito yung switch, hindi rin lapat. Dito sa baba, wala rin siyang nalapat. And then yung tornilyo natin, 4 lang. Yan, 4. And then mawawire nyo na ng ayos itong ating kit. So ito, hindi pa siya nakapix ang wire kasi may isasama rin tayong mga cable ties para kung final na ang inyong na-assemble nyo na at mayroon ng mga wires, pwede nyo cable tie itong mga wires para hindi siya masyadong makalat din tingnan. So ngayon, ituturo natin kung ano yung ating application na ginamit sa ating 4WD Mecanum kit. So kung makikita nyo dito, meron akong Arduino Blue Control. So ito yung ginagamit ko to control my Arduino projects. So itong app na ito is by Brox Code. Hindi po ito sa LXHub. So ito ay free na app from Google App Store. Pwede nyo itong ma-download ng free. So, meron lang itong konting ads. Kaya siya free. Okay. Buksan natin itong ating kit. Yan. Ito kasi yung unahan yan. Kung saan merong yung motor driver natin. So, para kumonek, tatap lang natin. Kailangan nyo munang i-pair itong HC06 natin. Kasi na-pair ko na ito doon sa aking Bluetooth settings. Kaya diretso na siya dito. So, ang gagawin nyo munang una para magamit nyo, i-modify nyo muna yung data from your phone from this app. So, dito tayo sa settings. Keys configuration to send. So, meron tayong up, down, right, left. Ito kasi yung characters na isesend natin via our Bluetooth. So, sa app natin, meron tayong F. Pag down natin, meron tayong B. Parang forward, backward. Ang right ay R. At ang left ay L. Okay guys, kung mapapansin nyo yung code kanina, mapapansin nyo yung mga letter na L, F, B, R. So, dun yung ginagamit natin. So, dapat, yung kung ano yung data mo ditong nakaset, yun din yung data na nasa program mo ng Arduino. Okay guys, kasi kapag unang install nyo to sa inyo, ang kanyang keys configuration ay iba pa. So, kailangan nyo muna siyang itama para tumama din dun sa ating code. Okay? So, once na okay na tayo sa ating settings, pwede tayong pumunta na dito sa ating arrow keys. So, basically, siya ay may up, down, left at right. At pwede rin pagsabayin yung mga keys na nandito. Halimbawa, forward saka left. Pwede natin pagsabayin na pindot. Kaya ng app na to. Siguro sa mga next month ay magkakaroon tayo ng sariling app para hindi na tayo nakikigamit masyado ng app ng iba. And inaayos nga pala natin ang ating website, yung lxhub.com.
para magkaroon ng mga discount yung ating mga items saka mga kits. Kasi kung di nyo pa alam, yung kasing Shopee, Lazada, TikTok, mayroon kasi yung commission fee. So kaya hindi natin maibigay ng much lower prices yung ating mga items dahil ng mga commission fees ng platform. So kung pag naayos na yung aming website, pwede nyo siyang bisitahin. Magkakaroon tayo dun ng mga promos and discount para na rin sa mga ating mga customers na naghahanap ng much cheaper na items pero quality pa rin. Okay guys, so testingin natin itong ating robot. Basically robot pa rin siya kasi kinokontrol natin siya. So kapag forward siya, ayan, backward, left, right at saka left. Pwedeng pagsabayin ito, pwedeng pagsabayin ito, pwedeng sabay din itong taas at baba. Okay, so try natin itong i-testing dun sa ating flooring para mas makita nyo yung kanyang behavior ng ating kit na ito. I'm sure na matutuwa kayo dito sa behavior ng kit na ito since hindi siya common na para sa mga car kits. Pero we're offering this kit sa ating shop para matry nyo ang ganitong configuration ng wheels ng ating mga car kit. Kasi pwede itong gumalaw ng sideways parallel. So bago natin i-test, dun matatapos kasi ang video natin. Kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please like and subscribe to our channel para masuportahan din yung ating channel. Kasi ang target naman natin is makapagbigay ng mga tutorials for Pinoys. Okay? And thank you po sa mga nanonood, sa ating mga viewers, and good luck po sa ating mga projects. Okay guys, testingin na natin to.